Mahal, ganyan ka pala kagulat ang laro mo ngayong gabi. Mas gugulat pa mamaya. Mama liit. Ikaw na ang bahala dito. Mahal. Saan ka pumunta? Anong nangyari kagabi? Chenmo, natulog ka pala kay mama liit ko. Kadiri ka talaga. Hindi mahal, makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Lancy, nakauwi ka na, ang asawa mo. Ginahasa niya ako. Anong sinasabi mo? Chenmo, hiwalayan na tayo. Liulanxi. Ikaw ang nagtangka sa akin. Hindi, ikaw ang may kasalanan sa akin. Kaya, pumirma ka. 3 taon akong naging asawang lalaki sa pamilya nyo. Saan ako nagkulang? Kailangan ba talagang hiwalayan mo ako? Ang asawa ng anak ko, dapat na pareho niya ng antas, o higit pa. Isang tagapagmana ng isang makapangyarihang pamilya. At ikaw, isa ka lang maliit na tao. Naiintindihan mo ba? Sige, payag ako sa hiwalayan. Hindi. Nagbago ang isip ko, umalis ka ng walang dala. Impossible. Sampalin hanggang sumang-ayon siya. Anong ginagawa mo? Huwag kang lumapit, huwag. Liulanxi. Ang lupit mo. Hindi lang hiwalayan ang gusto mo, kundi paalisin mo ako ng walang dala. Liulanxi, isinusumpa ko. Balang araw, luluhod ka sa harap ko na nagsisisi. Ang Rolls Royce na ito, kung tama ang alaala ko, isang unit lang dapat ang buong Huzhou, di ba? Ito ang sasakyan ng Godfather. Ang Godfather ang tanging hari sa ilalim ng lupa sa buong China. Ang itinatag niyang grupo, ang Qianlong Group. Isang kapangyarihang kayang takpan ang langit. Jinong Chenmo. Nais kang makita ng Godfather. Godfather, siya si Chenmo. Tumingin ka. Bakit pareho ang mata natin? Dahil mag-apo tayo. Lolo, ngunit ako ay isang ulila. Mula ngayon, hindi na. Ngunit, Alam kong marami kang tanong, ngunit ngayon, hindi ko masasagot. bakit? Matanda na ako. Kailangan ko ng tagapagmana. Ikaw ang aking tunay na apo. Ikaw ang may karapatang magmana ng lahat. Gusto mo bang maging tagapagmana ko? Naniniwala ka sa akin? Siyempre hindi ngayon. Upang maging tagapagmana ko, kailangan mo makapasa sa 10 pagsubok para makuha ang Dragon Group. Oo, maaari kang pumili ng 10 bilyon. Mabubuhay ka ng walang problema habang buhay. Napag-isipan mo na ba, anak? 10 bilyon. Talagang mahirap hindi matukso.
Gusto kong maging tagapagmana mo. Sa totoo lang, gusto kong maging bagong Godfather. Hahaha. Mas sakim ka pa sa inaasahan ko, ngunit gusto ko ito. Ang relo na ito ay tinatawag na Dragon Ring. Isa lang ito sa buong mundo. Masasabi na, ito ang simbolo ng Godfather. Isuot mo ito, at ikaw ay magiging iisa lahat ng industriya ng Dragon Group. Ano ang magagawa ko? Mapanganib ang aking mga pagsubok. Habang sumasailalim ka, hindi ako magbibigay ng tulong. Bilang kapalit, sa bawat pagsubok na mapapasa mo, bubuksan ko ang isang bahagi ng gantimpala, kapangyarihan, kayamanan, babae. Ano ang aking mga pagsubok? Sasabihin sa iyo ni Lilishi, anak, lumapit ka. Bibigyan kita ng regalo. Tingnan mo ang mga mata ko. Ano ang ginawa mo sa mga mata ko? Ang mga mata nating ito ay tinatawag na Satan's Eye. Inaktibo ko ito para sa iyo. Tungkol sa epekto nito, malalaman mo. Ang unang pagsubok mo ay simple. Ang pamilyang sa Hacheng ay nag-alok ng 70% ng kanilang industriya para makita ang Godfather. Umayag ang Godfather. Ikaw ay magiging isa sa mga yayi sa auction house para sa charity auction sa loob ng 3 araw. Ginoong Chen, narehistro ko na ang iyong EI status. Sa oras na yon, kailangan mo lang ipakita ang Dragon Ring para makapasok ng walang hadlang. Ganun lang. Ano ba ang test na to? Kailangan ka ng Godfather sa auction. Bilhin mo ang lot number 15. Pero pera mo na yon. Ikaw na ang bahala sa pera. Ano? Wala akong pera. Kaya nga test 2. Kung ganon, ihatid nyo na lang ako sa bahay. Pero di ba hiwalay na kayo? Kaya nga, kailangan ko pa ng tulong nyo. Good luck, Godfather. Liulan. Ang kapangyarihan ng mata ni Satanas. X-ray vision pala. Chen mo, bakit ka pa bumalik? Ako. Bumalik ako para kunin ang mga bagay na akin. Tinapon ko na yung mga basura mo. Umalis ka na lang. Ito, isang stripper. Akala mo naman totoong mayaman ka na. Tumigil ka. Chen mo, kung may bayag ka talaga, baka nerespeto pa kita. Kaso, hindi ka naman lalaki. Kaya, umalis ka na lang. Nababaliw ka na ba? Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mo? Ano bang gusto mo? Nanay ako ni Lancy. Stepmother lang. Takot ka na ngayon? Kanina ang lakas ng loob mo, ah. Tigilan mo yan. Chen mo, nakakadiri ka talaga. Nagpakita ka rin. Bakit ka pa bumalik? Hiwalay na tayo. Hiwalay na tayo. Pero, dapat bigyan mo ako ng compensation. 1 bilyon. Aalis na ako pagkatapos. 1 bilyon? Nababaliw ka na. Sino ka ba? Alam ko na may balak ka sa yaman ng pamilya Liu. Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Suntukin niyo ng malakas. Ako ang bahala kung mamatay. Huwag kang magalit. Nagsisisi ka na. Baka patawarin kita kung lumuhod ka. Ano na sinabi mo kanina? Hindi ko narinig ng maayos. Chen mo, ano ang balak mo? Ano ang gagawin ko?
Sinabi ko na ako na ang bahala kay Liu Langsi. Para mabawi lang ang pera ko, kundi magkakasama tayong mamatay. Chen mo, kilala kita. Hindi ka makikipagpatayan sa amin. Hindi. Isa kang tagapagmana ng mayamang pamilya, bilyonaryo. Napakataas ng estado mo, ako naman, isang ulilang ordinaryong tao lang. Walang kapangyarihan, walang impluensya, pero kung sasama kayo sa akin, sulit na sulit. Kahit na 10 bilyon ang halaga ng pamilyang Liu, wala silang ganoong kalaking pera. Magkano ang meron ka? 20 milyon. Deal. May hihilingin pa ako sa inyo. Tulungan niyo akong maghanda ng peking bomba. Kotse ito ng sinong makapangyarihan? Sino ito? Hindi ko kilala. Sa mga makapangyarihan sa Haicheng, may ganitong tao ba? Chen mo, bakit ka nandito? Binigay na sa iyo ang pera, hindi ba? Gusto mo pa bang makulit sa anak ko? Chen mo, ang cute-cute mo. Nagsasalita ako sa iyo, hindi mo ba naririnig? Bakit ka nandito? Teritoryo ba ito ng pamilyang Liu? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Buwisit. Ang kuti-kite, nangahas kang magsalita ng ganyan kay Ershen. Gusto mo bang mamatay? Liu Xiu, bilang isang lalaki, tagasunod ka lang ni Liu Langsi. Ano ka pa masita? Ikaw. Chen mo, nababaliw ka ba? Sa Dragon Action House. Pwede bang pumasok ang kite mong tulad mo? May imitasyon ka ba? Ahit na mayroon ka man. Dadaan ka pa rin sa ordinaryong pasukan. Ang cute-cute mo, gusto mo pang dumaan sa na pasukan. Nakakahiya ka. Siguradong palalayasin siya. Tapos na siya. Ginoo, pakiusap, Chen mo, huminto ka. Chen mo, isa kang manloloko. Nangahas kang mandaya sa Dragon Auction House. Tingnan natin kung paano kita ibubunyag. Kilala namin siya, isa siyang ulila. Isang manugang sa pamilyang Liu. Ano? Wala siyang imbitasyon. Hindi maaring EIE guest ninyo. Liu Xiu, ibig mong sabihin. Ako ay peking pagkakakilanlan. Ama. Ang ibig niyang sabihin, bulag kayong lahat. Hindi niyo makilala kung sino ang tunay na yun. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, siya ay isang impostor. Tama, huwag kayong maniwala sa kanya. Nagsisinungaling siya. Kilala ko siya ng hosto. Imposibleng siya ay iyay. Baka naman, tignan niyo. Ginoong Chen, walang problema sa iyong pagiging EIE. Ano? Hindi ito totoo. Surihin lang ninyo ang kanyang pagkatao. Malalaman ang katotohanan. Sino ka ba para imbestigahan kami? Ang pagiging EIE ng Chanlong Group, hindi ka ba natatakot mamatay? Ano ba talaga ang nangyari itong si Chen mo na ito? Paano naging SEC ng Chanlong Group? Ginoo, paano ninyo gustong tratuhin silang dalawa? Dahil wala silang pinag-aralan, turuan natin sila. Tama. Naalala ko, ang Chanlong Group ay may blacklist system. Opo, Ginoo. Ilagay niyo silang dalawa sa blacklist. Ayaw ko silang makita. Gaya ng gusto ninyo, Ginoong EIE, alisin sila. Hoy ikaw, hindi. Hoy, bitawan mo ako. Chen mo, mangahas kang dakpin ako, patay ka. Huwag, pakawalan mo ako. Chen mo. Gusto mo ba silang patayin? Anong karapatan mong ilagay ang aking kapatid sa blacklist? Wala ka bang konsensya? Pamilya sila ni Lancy. Anong ginawa nila sa akin kanina? Hindi ba niyo nakita, pwedeng mang-insulto sila sa akin? Pero hindi ako pwedeng gumanti. Alam mo namang sa Huaxia, 3 bagay ang hindi maiwasan ng bawat tao. Ang pagbabayad ng buwis, kamatayan at ang Chanlong Group. Ano ngayon? Ngayon, inilagay mo sila sa blacklist ng Chanlong Group. Gusto mo ba silang patayin? Liu Langsi. Nung inaapi nila ako kanina, bakit hindi ka lumabas para magsalita para sa akin? Pero wala namang nawala sa iyo, samantalang sila. Hindi na mabubuhay sa Huaxia. Bawiin mo agad ang iyong utos at humingi ka ng tawad sa kanila. Sila ang dapat humingi ng tawad sa akin. Lancy. Lancy, anong nangyari? Yang Long, nandito ka na. Magsisimula na ang auction. Bakit nandito ka pa rin nakatayo? May inaayos lang ako dito.
Lancy, ikaw na ang aking nobya ngayon. Ano man ang problema, sabihin mo sa akin. Malapit ako sa Chanlong Action House. Talaga? Kilala mo ang mga tao sa auction house? Kaibigan ko si President Lu ng Action House. Yang Long. Ex-husband ko siya, hindi ko alam. Paano niya nilinlang ang mga guard? Nagkunwari siyang AC ng Chanlong. Ex-husband ni Lancy, narinig ko na ang tungkol sa iyo. Isang palamuning maliit, paano siya magiging EIE ng Chanlong Group? Alisin mo ang maruming kamay mo. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko si President Lu. Patay ka na, Hoy, President Lu. Ako, nasa harap ako ng Chanlong Action House, ganito, may nakita akong isang tao na nagkukunwaring EIE ng Chanlong Group. EA ng Chanlong Group. Hawakan mo siya. Darating ako sa loob ng 3 minuto. Sag, President. Makinig kayong lahat. Dumating na ang tagapagmana ng Godfather. Sumalubong tayong lahat ng magkakasama. Mahal. Sabi ni President Lu, darating siya sa loob ng 3 minuto. Patay na itong lalaking ito. Salamat, Yang Long. Walang anuman, magpakita ka lang na maganda mamayang gabi. Ang liit-liit mo talaga. Hinamak mo ang tao ko? Ano ba yon kung hinamak ko? Tama si Lancy, maliit ka talaga. Ang auction ngayong araw, puro mahahalagang tao sa lungsod ang dumating. Isang maliit na tulad mo ang pumasok, talagang patay ka na. Pinapatawad ka ni Lancy, binigyan ka ng pagkakataon. Para umalis ka ng maayos, ikaw naman. Sinira mo ang kabutihan ni Lancy. Hindi ko kailangan ng maliit na tulad mo para bigyan ako ng pagkakataon. Bakit ako pumunta rito? Tanungin mo ang President Lu ninyo. Kung hindi ako darating ang auction na ito, magagawa ba niyang magsimula? Ang galing-galing, talagang patay ka na. Siraulo ba siya? Alam mo ba ang sinasabi mo? Nangahas kang manghamak sa Chanlong Group, hindi ka pa magsisi. Magsusorry ako. Hindi ka karapat-dapat. Kung si Lancy ay hindi karapat-dapat, paano naman ako? Ikaw, lalong hindi karapat-dapat. Alam mo ba, ang auction ngayon, ang amin niyang family ang nag-organisa? Ano naman? Sasabihin ko sa iyo, ang auction ngayon, si President Lu ng Chanlong Group ang mismong maghahawa. Ito ang pagkakataon para makita ng Chanlong Group, ang amin niyang family. Pagkatapos ng gabi, sa Hacheng, walang makakatalo sa amin. Ang Liu Lancy na ito, talagang magaling mag-invest. Alam ko, lahat kayo ay hindi naniniwala. Na ako ay A ng Chanlong Group. Gusto ninyong hamakin ako. Paumanhin na bigo kayo. Lahat kayo gustong maging makapangyarihan. Gustong ipakita ang inyong pagiging mahalaga. May problema ba? Pero may isang bagay kayong nagkamali. Ang taong dapat ninyong igalang. Ako. Chen mo, ang sinabi mo. Nakasakit sa lahat ng makapangyarihan sa Hacheng. Wala akong pakialam. 1 minuto na lang ang natitira para magmalaki ka. Kung totoo ang aking pagkakakilanlan, si President Lu ang magsasabi sa'yo. Sayang, kaunti na lang ang oras mo. Tao, Chen mo, ikaw ang may kasalanan. Huwag mo kaming sisihin. baliin ang mga braso at binti nitong mayabang at itapon siya. Tigilan ninyo. Presidente Lu. Presidente ng Chanlong Auction House, si Lu Tingting. Maligayang pagdating. Presidente Lu, ano ang nangyayari? Boss, nahuli kami. Parusahan ninyo kami. Parusahan ninyo kami. Ayos lang, ayos lang. Kailangan mo pa ba akong pasensyahan? Ha? Itinakwil ko ang iyong kapatid, may reklamo ka pa ba? Presidente Lu, paano mo kayang? Tumayo kasama ang ganitong maliit na tao. Walang galang. Sinasampal kita, sinasampal ang maliit na taong ito na walang malay. Nangahas kayong manghamak kay Ginoong Chen. Gusto ninyong mamatay. Presidente Lu, may pagkakamali kaya? Siya ay isang asawang lalaki ng pamilya Liu. Asawang lalaki, alam mo ba ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Lu, huwag na nating kausapin pa sila. Pasok na tayo. Tuloy po kayo. Impossible ito. Buwisit na yan. Hindi ako naniniwala. Siguradong pek ang lahat ng ito. Kahit anong pagbabalat kayo ng isang simpleng tao, hindi makaloko sa mga tunay na mataas na opisyal. Anong plano mo? May 2 EIE sa auction ngayong gabi. Ang isa pa ay ang heiress ng pamilya Chia, isang top tier na mayayamang pamilya sa Dragon Country. Si Chiang Han.
Yang Long, kilala mo rin ang pamilya Xia. May kaibigan ako na mataas na opisyal sa pamilya Chia. Ano pang hinihintay natin? Tawagan mo na ang pamilya Xia. Gusto kong malaman kung anong paraan ang ginamit ng simpleng taong ito para maloko ang Tianlong Group. Isang simpleng mamamayan. Bigla na lang naging manluloko sa mataas ng opisyal ng Tianlong Group. Kahit anong paraan ang gamitin mo. Ngayong araw na ito, lalantarin kita. Ana. Ginoong Chen, ang paglalagay lang sa dalawa. Sa blacklist bilang mga walang halaga. Paano napakagaan naman para sa kanila? Hindi. Magaling na ang ginawa ni Ginoong Lu. Nagpapasalamat ako. Tungkulin ko lang po. Medyo masyado lang pong napansin. Ang aking identidad bilang tagapagmana ng Godfather. Baka hindi na may tago. Bakit kailangan itago? Naniniwala ko, Ginoong Chen, kapag inihayag mo ang totoong identidad mo, walang mang-aapi sa iyo sa buong Hu City. Ayokong mailantad ang aking identidad. Gusto kong ikalat mo ang balita. Sabihin mo, ang e-status ko ay parang experience card lang. Gusto kong isipin nila na ordinaryong tao lang ako. Ginoong Chen, maaari ko bang itanong kung bakit? Dahil mahina pa ako. Hindi pa ako karapat-dapat sa identidad na ito. Ang takot lang nila ngayon ay sa titulong Godfather. Hindi sa akin. Ano ang pagkakaiba? Siyempre, ang kapangyarihan ay parang dobleng talim. Maganda ito. Ngunit kung hindi ko ito magamit ng maayos, baka ako mismo ang masaktan. Kaya pakiusap, gawin mo ang sinasabi ko. Ang gusto ko lang ngayon ay tapusin ang pagsubok sa pagiging tagapagmana. Ang iba, hindi mahalaga. Sage, gagawin ko ang sinabi mo. Dumating na rin ang heres ng pamilya Xia. Ayusin ko muna. Sa wakas, darating na. Ginoong Chen, ako si Fu Shao. Ako ang pangulo ng pamilya Fu. Ang negosyo namin ay hotel at restaurant. Ito ang aking calling card. Ginoong Chen. Ako ang tagapagmana ng Cold Brew. Ito ang aking contact details. Sana'y magtuloy-tuloy ang ating pakikipagtulungan. Ito ang aking. Hindi. Nagkakamali kayo. Hindi ako anumang malaking tao. Ay, impossible. EIE ka. Isang magiting na EIE. Anggapin mo ito. Sakaling magkaroon tayo ng pagkakataong magtulungan. Ang mga mayayamang ito, tunay na mga balimbing. Huwag magmadali. Sandali lang, kapag nahayag ang kanyang tunay na pagkatao, malalaman ng lahat. Sino ang tunay na mayaman at makapangyarihan? Ako. Alam ko na, talagang hindi ako nagkamali. Ang Chen mo na yon, hindi talaga siya anumang EIE. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi ng kaibigan kong mula sa Xia family, sa listahan ng mga yayi ngayong gabi. Wala talagang Chen mo. Alam ko na. Sa ganitong sitwasyon, isa lang ang posibleng dahilan. Iyon ay EIE Experience Card. Sabi ko na, isang simpleng tao lang siya. Bigla na lang naging EA. Halika, ilantad natin ang simpleng taong ito. Umas amigo family lang. Hindi angkop. Isang simpleng mamamayan dahil sa suwerte. Nakakuha ng EIE Experience Card. Akala mo kung sino ka na. Simpleng tao ay simpleng tao. Kahit pa maraming tao ang sumusunod sa iyo, hindi may tatago ang iyong simpleng ugali. Mga kaibigan, huwag kayong malinlang niya. Hindi siya anumang malaking tao. Wala rin siyang malalim na koneksyon. Ang dahilan kung bakit siya nakarating dito ay dahil lang sa suwerte. Nakakuha siya ng EA Experience Card. Simpleng tao, bakit hindi ka makapagsalita? Dahil ba nahayag na ang iyong tunay na pagkatao? Hindi ka na makapagpanggap? Baka gusto mong magdahilan pa? Mabuti, isa ka palang impostor. Muntik na kaming malinlang ng lahat. Kaya pala hindi namin siya kilala, akala ko kung sino. Isang napakayamang tao, swerte lang pala. Isang simpleng mamamayan. Salamat sa paalala niyong Master Yang. Kung hindi, nahiya na kami. Kunin ninyo ang aming mga calling card. Katulad mong impostor, hindi karapat-dapat magkaroon ng aming mga calling card. Nasira ko ba ang iyong plano? Gusto mo ba akong saktan? Yang Long. Talagang hindi ko alam kung sasabihin kong tanga ka o hangal. Huwag ka nang magpanggapito. Chen mo, tama na ito. Kung magpapatuloy ka pa ng ganito, hindi na kita matutulungan. Ano ang tinulong mo sa akin? Hanggang ngayon, hindi mo pa ba nakikita ang katotohanan? Ang hindi nakakakita ng katotohanan ay kayong mga hangal. Hindi ba't gusto mong maglaro? Sige, samahan kita. Tara, one-on-one. Kaya mo ba? Chen mo. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ako ay tagapagmana ng pamilyang Yang. Ano ka ba? Nakakahiya makipag-away sa isang kite na tulad mo. Nakakahiya sa aking estado. Ano ba ang gusto mong pagtayaan? Pagtataya sa pera, sino ang gumastos na mas marami, siya ang lolo. Paano siya nakataya? Isang ordinaryong tao. Paano makikipagkumpetensya sa isang tagapagmana ng mayamang pamilya sa paggastos? CJ, Chen mo, huwag kang magpakalabis. Kung magwawaldas ka ng pera, hindi kita palalampasin. bakit?
Nanghihinayang ka ba sa pera ko? Wala iyon. Ipapaalam ko sa kanya ang pagkakaiba. Sa pagitan ng isang simpleng tao at ng may kapangyarihan. Mga kababayan, tulungan ninyo akong magbigay ng patunay. Kapag natalo ang kite na ito, huwag ninyo siyang takasan. Huwag kang mag-alala, Yang Xiao. Tutulungan ka naming magpatunay. Isang ordinaryong tao, naglakas loob pa na makipagkumpetensya sa tagapagmana na may kapangyarihan sa paggastos. Parang hinahanap lang niya ang kahihiyan. Huwag mong ikumpara ang iyong buong kayamanan sa aming baon. Ginang Xia, maligayang pagdating sa Dragon Auction. Ihanda ang aking inihandang aksyon para sa pagbebenta. Opo, ihahanda ko na ito, sinong kumandidato. Ang aksyon na ito na aking inihanda, maghahanda ako ng piging, at imbitahan siyang makipagtanghalian. Mga kababayan, nagbigay din si Ginang Xia ng isang aksyon na ibebenta mamaya upang makalikom ng pondo para sa mabuting layunin. Kung sino man ang masuwerte na makuha ang aksyon na ibinigay ni Ginang Xia, maghahanda siya ng piging at makikipagtanghalian sa kanya. Nagbigay din pala si Ginang Xia ng aksyon. Ang aksyon ni Ginang Xia, kahit magkano ang gastos. Akin na iyon. Gamit ang pang-akit na makipagtanghalian. Pinataas ang presyo ng aksyon, ang Ginang Xia na ito, hindi basta-basta. Mabuti, ang charity auction na ito ay magsisimula na ngayon. Unang aksyon, pakisilip. Ito ay isang sinaunang dragon blue and white porcelain vase, panimulang presyo, 200,000. 300,000, 70,000, 150,000, 200,000. 300,000, kite, hindi ka pakikilos? Hindi ka rin naman nag-alok ng presyo, di ba? Narinig ko kay Lancy, isa kang ulila. Akala ko magiging mapagbigay ka. Mukhang na-overestimate kita. Ordinaryong mamamayan lang ako. Ikaw naman, tagapagmana ng pamilyang Yang. Ang pamilyang Yang bilyonaryo. Hindi ba, ikaw rin ay walang maibigay? Nag-antay lang ako sa'yo. Kahit anong presyo ang ibid mo. Ataasan ko. CJ, Sunod, item number 15, isang modernong painting. Opening bid, 50,000. Ang pangit ng painting na to. Paano naipasok sa auction? Binababa ang antas nating mga mayayaman. Kahit charity action, dapat tumili na maayos. Presidente Lu, binibiro mo ba kami? Mga ginang at ginu, magbid na po. ito na ba ang item 15? 10,000. Yung kita na ordinaryong tao, na-expose lang ang identity. Nawalan ng mukha. Siguro gusto ngayong gumastos ng konti. Bumawi, di ba? 10,000, yun siguro buong kayamanan niya. Ang kute mo, talagang nagtaas ka ng card. Kung kaya mo, magdagdag ka. Sabi ko, wala kang makukuha. Kahit basura to, 20,000. Nanay. Para sa'yo, huwag kang umiyak. Salamat. Ano pangalan mo? 50,000. 1,000,000. Pa kay Chen mo. Yun na siguro lahat ng pera niya. Pero kay Ji Yang, pang 100 piso lang yan. Talagang hindi ko alam. Ano bang ipanghahambing ni Chen mo kay Ji Yang? Kit, ituloy mo, sumunod ka. CJ, 2,000,000. Ang mga bagay sa charity auction na to, walang halaga. Hindi mo kailangan makipag-away sa kanya. Sa 2,000,000 na yan, bumili na lang tayo ng bag. Anong nangyari, Iyang? Takot ka na? Chen mo, tumigil ka sa kalokohan. Ang 2,000,000 na yan para kay Jiyang. Hindi man lang pang-abot. Iyang, hindi ba sabi mo? Wala akong makukuha. Sumusuko ka na. Baka ikaw ang cute. Kit, anong sinabi mo? Wala ka na bang pera? Iyang, huwag magalit. Ginagalit ka lang niya.
Muntik mo nang magtagumpay. Charity action lang naman ito. Hindi naman ito bidding ng one-of-a-kind item. Maliit na bagay lang. Magtatapos na ang ating si Young Master Yang. Katarantaduhan. Kahit bilhin ko at sunugin, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. 5 milyon ang taya ko. 5 milyon para sa isang walang kwentang laawan. Talagang nagpapaliksahan lang sila. Kahit na si Young Master Yang ang tagapagmana ng pamilyang Yang. Hindi dapat sayangin ang pera ng ganyan. Tama. Ang yabang naman, 5 milyon lang. 6 na milyon. 6 na milyon para sa isang basurang ito. Ano ba talaga ang pagkatao ni Chen mo? Siguro hindi nga siya ordinaryong mamamayan. Chen mo, itigil mo na ang pagtaya. Nababalik ka na ba? Liu Lanxi, ano ang ibig mong sabihin? Nagtutulong lang ako sa charity. Sa palagay mo ba, hindi tayo dapat tumulong? Chen mo, hindi malinis ang pinagmulan ng perang iyan. Tama, kaya pinili kong i-donate na lang. May problema ba? Tama na. Young Master Yang, 6 na milyon na ang taya ko. Tataas ka pa ba? Kung hindi, sa akin na ang larawan. Panaginip mo, itong milyon. 7 milyon ang taya ni Yang Long. May tataas pa ba? Huwag ka nang tumaya, Chen mo. 10 milyon ang taya ko. 10 milyon. Mukhang nababaliw na si Chen mo. 10 milyon para sa sirang larawan? 10 milyon yan. Hindi 100 piso. Noong nakaraan, nakakapag si Chen mo ng 20 milyon mula sa pamilyang Liu. Ano? Nababaliw siya. Maubos din ang 20 milyon niya. Alam kong hindi mo kailangan ang 20 milyon. Pero para sa isang walang halagang larawan, hindi naman kailangan. Tandaan mo ito. Binigay ko na sa iyo ang larawan. Kakaiba ang paraan mo ng pagsuko. Congratulations, Ginong Chen, sa modern painting. Tuloy na ang auction. Ano, sinasabi mong naibenta ang larawan ko ng 10 milyon? Sino ang bumili? Isang tao na nagngangalang Chen mo. Chen mo. Para sa iyo, huwag ka nang umiyak. Salamat. Ano ang pangalan mo? Ako si Ken mo. Bilisan mo, ihatid mo ako sa auction. Gusto ko siyang makita. 25,000, 30,000, 50,000. 70,000, 150,000, 3 milyon. Magkano na ang nagastos natin? 3 milyon na ang nagastos natin ngayon. Pero ang pinakamataas na bid ay yung kay Chen mo pa rin. Charity action. Puro basura lang. Malapit nang matapos ang charity auction. Ano nang gagawin natin? Anong takot? Di ako naniniwalang may lakas ng loob. Yang kite na yun nahahapin ako. Congratulations sa guest number 3, 38,800. Para sa huling item sa auction. Salamat sa inyong lahat. Tapos na ang charity auction na ito. Ipinapangako ng Chanlong Auction House na lahat ng perang nakuha ay ipapakita kung saan napupunta. Salamat sa inyong lahat. Yang Long. Nakalimutan mo na ba ang pustahan natin? Sinong mas mababa ang ginastos sa auction, siya ang luluhod. At tatawagin ang kalaban ng lolo. Huwag kang magyabang. Ginamit mo lang ang pera ng babae para magyabang. Anong klase yang ganyan? Yun ang problema ko, pero ang totoo, 3 milyon lang ang ginastos mo. Natalo ka, gusto mo bang umatras sa usapan? Ano ba ang gusto mo? Wala akong gustong gawin. Alam kong wala kang lakas ng loob para gawin yan. Lumuhod ka, humingi ka ng tawad. Apo kong mabait. Ginoong Chen, nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Chen mo, ano ba ang ibig mong sabihin? Yun na ang narinig mo. Ginoong Chen, sobra na naman ang ginagawa mo. Ano, ayaw niyo bang tumupad sa usapan? Hindi naman ayaw tumupad. Pero siya, isang impostor lang na may EIE experience card, na nagmamalaki sa Chanlong Group. Tama. Pinagbigyan lang namin dahil sa respeto sa Chanlong Group. Kaya hindi ka namin pinapansin. Shui, gusto mo ulit masaktan? Lahat ng narito ngayon ay mga makapangyarihan sa Hu City, sa respeto sa Chanlong Group. Hindi siya karapat-dapat sa respetong yan. Yang Long, alam mo ba kung kanino ka nagsasalita? Presidente Lu, may limitasyon dapat sa lahat ng bagay. Sobra na ang ginagawa ni Chen mo. Sobra ako. Mabuti. Simula na ng auction.
Siya ang nagpusta na makipagpaligsahan sa paggasto sa akin. Siya rin ang hindi tumupad sa pustahan ng matalo. Liulansi at kayong lahat. Ngayon ay inaakala ninyong ako ang nang api. Ano naman, isa ka lang. Maliit na swerte sa ilalim. Kilala ko siyang mabuti. Sa isang salita niya lang. Gusto niyang lumuhod ang tagapagmana ng yang group. Impossible. Presidente Lu, hindi ito biro. Ang pagkakakilanlan ko bilang tagapagmana ng Yang ay hindi maaring hamakin ng isang manugang. Kayo ay nakikipag-alitan sa Dragon Group. Hindi naman. Ayoko lang mapantayan ng isang peking EIE. Ng Dragon. Tama, hindi rin kami sang-ayon. Tanging si GNG, siya ang tunay naming EIE. Hindi namin kinikilala ang iba. Kung tunay akong kilalanin niyo ako. Kung tunay kang EIE, igagalang ka namin. Ang pamilya Yang ay dumaan sa 100 taon, 4 na henerasyon, bago nakuha ang kayamanang ito. Ikaw naman, bukod sa pagiging kakampi ni Presidente Lu, ano pa ang meron ka? Tama, kung may kakayahan ka talaga, ipakita mo sa amin. Natatakot ako baka hindi mo kayanin ang tunay kong pagkakakilanlan. Chen mo, hanggang yabang ka lang. Wala ka namang ibang kakayahan. CJ, bibigyan ko kayo ng gusto ninyo. Presidente Lu, sabihin mo sa kanila ang tunay kong pagkakakilanlan. Mali kayo. Ang Yai Experience Card ay kwento mismo ni Ginong Chen. Siya ang pinakamataas na Yai ng aming Dragon Auction House. Impossible. Ang pinakamataas na EIE. May 2 EIE ba ngayong gabi? Alam ko ang isa ay si GNG, Chia. Ngunit si Ginong Chen mo ay kapantay ni GNG, Chia? Ginong Chen, mag-utos po kayo. Sinabi ko na, ang kapangyarihan ay 2 talim ng espada. Maganda ito. Ngunit kung hindi mo ito magamit ng maayos, maaari kang masaktan. Impossible. Ngayon, ang 100 taong karangalan ng pamilya Yang ay winasak mo. Nang nasa pinto pa lang, binabalaan na kita, kaso hindi ka naniwala. Ako mismo ang nagwasak sa Yang family. Hindi totoo to. Hindi ko alam, hindi totoo to. Walang imposible. Di ka paluluhod, humingi ka ng tawad kay Ginong Chen. Mali ako. Ito, yan ba ang sinasandalan mo? Mahal, sana. Huwag mo akong tawaging mahal. Hiwalay na tayo. Yung tayo ng bitag noon. Nagparatang na ako'y nangangaliwa. Ikaw yon, di ba? Pinapalo ako ng mga gwardiya, pinalayas ako ng walang dala. Ikaw rin, di ba? Sinabing isa akong walang kwenta. Walang karapatang pumasok sa auction na to, ikaw pa rin, di ba? Pinagpustahan mo pa ako kay Yang Long. Gusto mong mapahiya ako. Panoorin mo, sino talaga ang mapapahiya. Walang kwentang babae ka. Chen mo, bakit hindi mo sinabing mayaman at makapangyarihan ka pala? Kung sinabi ko, maniniwala ka ba? Huwag kang mang-api dito, asawa mo lang inaapi mo. Anong klaseng lalaki ka? Tumahimik ka, sinuntok mo na naman ako. Tumahimik. Kung magdadaldal ka pa, papatayin kita. Mahal, nagkakamali ka. Matagal ko nang gustong gawin kang mayaman at makapangyarihan. Tumahimik ka. Liulansi, nakakadiri ka talaga. Sinabi ko na, huwag mo akong tawaging mahal, hindi mo ba narinig? Mula ngayon, buhay natin ang sarili nating buhay. Huwag na tayong makialaman sa isa't isa. Ginong Chen, ano ang gagawin sa kanila? Malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Pagkakamali. Pagkakamali. Ang Yang at Liu family. Sila ang laging kumakalaban kay Ginong Chen. Wala kaming kinalaman diyan. Napakabata at napakagwapo ni Ginong Chen. At mayaman at makapangyarihan pa. Siguradong hindi niya tayo pag-initan. Siyempre hindi, di ba, Ginong Chen? Ginong Chen, humihingi ako ng tawad, sana sa hinahara. Makipagtulungan kayo sa aming pamilya. Ipakikita namin ang aming tapat na intensyon. Para kay Ginong Chen. Ano ang gusto ninyo? Maibibigay namin ng Cold family sa inyo. Ano ang gusto ni Ginong Chen? Ginto o magagandang babae? Meron kami niyan. Akala ko talaga totoo pala. Nga tama. Sige kung ganun na lang tingin nyo sa akin. Pero pasensya na kayo. Hindi ako tao na pala let go. Kaya mga mayayaman sa Hu City, magsara na kayo.
Hahaha. Baliw si Chen mo. Baliw ka talaga. Hindi kami ng Yang family kayang kalabanin ang Chanlong Group. Pero simula ngayon, hindi na rin sila maghahari sa Husiti. Mga tao, Chen mo, hindi kita palalampasin. Hintayin mo lang. kung gusto lang ni MR Chen, kaya ng Chanlong Group, na kayo, MR Chen, hindi ba sobra na ang hinihingi mo? Sobra na talaga. Ano, hindi mo kaya? Misunderstanding lang ito at nagbigay pa kami ng pasalubong. Akala mo ba kailangan ko ng pera? Kahit hindi mo kailangan ng pera, gusto mong pangibabawan ang lahat ng mayayaman sa Husiti, ang lakas naman ng loob mo. Ang aming 4 na negosyo kapag pinagsama. Sakop ang buong Husiti, mula pagkain, gamit, tirahan hanggang transportasyon. Hindi ako nag-i-exaggerate. Kaming 4, hawak namin ang buhay ng buong Husiti. Isang salita mo lang, gusto mong baguhin ang lahat. Hindi ba pwede? Hindi ka karapat-dapat. Foshaw, Ang Chanlong Group nyo, talagang malakas ang impluensya. Pero siya, totoo man o hindi ang kanyang pagkatao, hindi niya kayang dominahin ang buong Husiti. akala mo ba, kahit sino pwede maging EA ng Chanlong Group? Alam mo ba kung sino siya talaga? Kahit hari pa siya ng langit, hindi pwede MR Chen. Dapat mabuhay ka rin at hayaan mong mabuhay ang iba. Tama si Fushao, ang aming Leng family. Isa rin sa pinakamayaman sa Husiti. Isang salita mo lang, gusto mong lipulin kami. Kayo, gusto nyo bang kalabanin ang Tianlong Group? President Lu, hindi namin kaya. Naghahanap lang kami ng paraan para mabuhay MR Chen. Ikaw lang ay isang EIE sa Chanlong Action House. Hindi mo kayang i-representa ang Chanlong Group, lalo na ang Diyos ng mga gangster. Sigurado ka ba? Siyempre, kung talagang may kapangyarihan ka, pwede mo nang ipablock ng Chanlong Group ako ngayon mismo. Una kong narinig na may gustong magpa-block sa sarili. Gino Chen, mag-utos na po kayo. Nagpapanggap lang. Ginu Chen. Mga tulad mong biglang yumaman mula sa laylayan. Hindi siguro naintindihan ang hirap ng mga mayayaman at makapangyarihan. Sa negosyo, Ano ba talaga gusto mong sabihin? sasabihin ko sa'yo, ang lahat na nandito ngayon, kahit mawala ang kanilang estado, aya pa ring maging mayaman gamit ang sariling kakayahan. At mga tulad mong umaasa lang kay President Lu. Ginagamit ang EIE status bilang panangga. Kayang-kaya ka ng lahat dito. Sigurado ka? Siyempre, Maliit na pamilya lang sa Hocheng. Ang yabang naman. Gino Chen, mag-utos na po kayo. CJ, tawagan si Lilishi sa loob ng 3 minuto. Gawing. sino si Lilishi? Di ko narinig yan. May ganoong mataas na opisyal pa ba ang Chanlong Group? Ginu Chen, itutuloy mo pa ba ang pagpapangga? Nagpapanggap ba? Malalaman din natin mamaya. Sej, maghihintay ako. Naipagawa ko na. Presidente Lu, ang aming pamilya Fu ay may 10 bilyong ari-arian. Kalat ang negosyo sa buong bansa. 3 minuto lang. Gusto mo bang gawing bangkarot kami? Sobra naman yan. Chen mo, tama na yan. Ang bawat isa dito. Nagtagal ang negosyo bago umangat. Kahit ang Tianlong Group mismo ang kumilos, di pa rin sasapat ang 3 minuto. Mali ka, Miss Liu. And Chanlong Group. 1 minuto lang, bangkarot na ang pamilya Fu. Fu Xiao, mag-apologize ka na kay Ginoong Chen. Baka may pag-asa ka pa. Huwag kang maging tulad ni Yang Long. Baka magsisi ka sa huli. Di na kailangan, Presidente Lu. Huwag mo nang ipagtanggol si Ginoong Chen. Nandito ngayon, hindi lang ang pamilya Fu, kundi pati ang pamilya Leng. At ako. Ikaw, Ginoong Chen. Isang EIE lang sa Chanlong Action House. Gusto mo kaming lahat gawing bangkarot? Wala pang kapangyarihan ang iyong Dragon Action House. Alam mo ba kung ano talaga ang tunay kong pagkakakilanlan? Hoy, hindi maganda, Fushao. Ang aming industriya ay sinalakay ng masamang pagbili ng kapital. Mabilis na bumabagsak ang presyo ng stock at malapit ng mabangkarote. Totoo talagang nabangkarote. Paano ito nangyari? Chen mo, sino ka talaga? Ikaw lahat. Papatayin kita.
Sino ba talaga siya? Sino siya hindi ba nahulaan na ninyong laha? Madaling makakilos ng napakalaking kayamanan. Maliban sa heres ng Chia, pamilya maaari lamang maging tagapagmana ng Godfather. Ang aking nobyo na si Chia Xianghan. Bakit hindi ko pwedeng gawing bangkarot ang mga makapangyarihan sa Hu City? Kuya Chen mo, siya ang tagapagligtas ko, si Chia Xianghan. Sapat na ba ang background na ito? Ginong Chen may koneksyon pala sa Chia pamilya. Maaming magkakaugnay na relasyon. Chen mo, pinaramdam mo sa akin na napakaiba mo. Binibining siya parang unang beses nating magkita. Bakit mo ako sinusuportahan, may layunin ka ba? Kuya Chen mo, hindi ito ang unang beses nating makita. Ginoong Chen ang modernong painting na iyong binili. Ay ipininta ni Binibining siya batay sa kanyang personal na karanasan. Ano? Mukhang naalala mo na ika ang lalaking pinili. Nang siya pamilya sa Shangjing. Ito ba? Kuya Chen mo, unang pakikita. Salamat sa iyong kontribusyon sa industriya ng kawanggawa. Ito rin ang regalo ko para sa iyo. Pagbati mula sa Chia, pamilya ng Shangjing. Top Luxury Car Pagani. Zonda AE Barchetta isa. Nagkakahalaga ng 17 milyon. Isang villa sa Tianhai Cloud City. Nagkakahalaga ng 30 milyon. Kasama ang dote 79,999. Pagbati kay Ginong Chen mo at Binibining Chia Xianghan. Magpakailanman at magpakasaya habang buhay. Kuya Chen mo, lahat ng ito ay sa iyo na ngayon. Masaya ka ba, Liulan si kanina? Sinabi ng Binibining siya mula sa Shangjing na si Chen mo ay kanyang nobyo. Napakalaking regalo talaga ito. Ang mga regalong ito lamang ay higit pa sa aking kabuwang ari-arian. Ganito ba ang gawa ng pamilya Chia mula sa Shangjing? Kaya pala may lakas ng loob kang gawing bangkarote ang pamilya Fu sa loob lamang ng 3 minuto. Tapos na ang pamilya Fu. Ginong Chen, sumusuko na ako. Kaya naman, Sumusuko na kami. ipaalam kay Lilishina ang ari-arian ng kanilang pamilya. Ikaw at siya ang magtutulungan sa pangangasiwa. Opo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ating usapan. Sage, Kuya Chen mo. Halika. Sandali, Ginoong Liu, may sasabihin ka pa ba? ang tinatawag mong ihi. Dahil lang ba ito sa pamilya Xia ng Shangjing, tama ba? Huwag kang magkunwari, Chen mo. Dati, umaasa ka sa kapangyarihan ng aming pamilyang Liu. Ngayon naman, nakikipag-ugnayan ka sa pamilya siya ng Shangjing. Habang buhay ka bang magiging pabigat at palamunin? Sampalin mo siya. Sino ka ba para magtanong sa aking? Kuya Chen mo, ang pamilya Liu ninyo. Gusto mo bang subukan ang lasa ng pagkalugi at paglilinis? Chen mo, ang tanong ko sa iyo. Hindi mo pa nasasagot. Wala kang pakialam. Chen mo, alam kong nasaktan ko ang iyong tanan ng tayo naghiwalay. Ngunit ang lahat ng ito, hindi ba't ikaw ang may kasalanan? Ano ang sinasabi mo? Totoo namang ikaw ang bida sa pagpupulong ngayon. Akala ko, lahat ng ito ay dahil sa iyong sariling kakayahan. Chen mo, sa huli, nabigo mo ako. Akala mo talaga importante ka. Ngunit hindi ko inakala na isa ka pa ring lalaking umaasa lamang sa babae. Isang pabigat na sumisipsip ng dugo mula sa babae. Chen mo, nakakadiri ka talaga. Bahala ka sa iniisip mo, Ginoong Liu. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Binibining siya, halina't umalis na tayo. Binibining siya bilang isang maharlikang babae ng pamilya siya. Ang pagsasama mo sa isang walang kwentang lalaki. Hindi ba't ibinababa mo ang iyong sariling halaga? Yamang alam mo, Ginong Liu, na ako'y mahalikang babae ng pamilya siya. Akala mo ba mas magaling ang iyong paningin kaysa sa akin? Ang aming pamilyang siya na Shangjing sa aming mga gawain, hindi ka dapat makialam. Isang maliit na lokal na kapangyarihan. Huwag kang makialam dito. Kuya Chen mo, halika na tayo. Ano ba yang kayabangan nyo? Beijing siya family lang naman kayo. Ew. Galing kasi sila sa Beijing, normal lang na mayabang sila. Lancy, ang sama ng ginawa nila sa'yo. Okay lang to, nasabihan lang naman ako ng masama. Ako si Liu Langsi, sa hinaharap, iaangat ko ang Liu family. Isang hakbang. Tama, ang galing-galing ng baby ko.
Chen mo, makikita mo mismo. Ang pag-angat ng Liu family. Pagdating ng panahon, tatapakan ko kayo mo at ang Xia family. Li Secretary, ito ang buong nangyari. Ang lakas ng loob nila, gano'n na lang bastusin ang iyong master. Binili lang namin ang family nila, napakamura pa nila. Ano ang gusto niyong gawin? Iutos mo, buong lakas ng Chanlong Group. Labanan ang lahat ng family sa Hacheng, lalo na ang Liu family. Sa ganito, mahihirapan nang magpatuloy ang Liu family. Sino man ang lumaban sa iyong master, lumalaban sa Godfather. Gusto pa nilang mabuhay. Akala ba nila ang Chanlong Group ay malambot? Ngayon, pwede na tayong mag-usap ng maayos, Miss Xia. Bakit mo ako sinusuportahan ng ganito kalaki? Kasi gusto kita. Tita, nakita ko lang kasi ang taong nagligtas sa buhay ko, natuwa ako. Nagligtas sa buhay mo? Chen mo kuya, hindi mo ba talaga ako naalala? Ako yung batang babae sa drawing na iniligtas mo. Ikaw ba yung batang babae noong 15 years ago? Siang Han. Ginoong Chen mo. Salamat sa pagligtas mo kay Xianghan. 15 taon na ang nakalipas. Ako ang tita ni Xiang Han. Ako si Xiaguna. Ang Xia family sa mga taong tumulong. Hindi nagdadamot. Tita, nagkakamali ka. Nang iligtas ko siya noon, wala akong ibang intensyon. Ganito na lang, bukod sa binigay ni Xiang Han kanina. Dadagdagan ko pa ng 100 milyong cash. Ano sa tingin mo? Ang laki naman ng offer. Siguradong may kapalit to, di ba? Diretso lang ako magsalita. Kanina, yung sinabi ni Xiang Han na pakakasalan kanya, huwag mo nang isipin yun. At sana, huwag mo nang makita si Xiang Han. Ara. Paumanhin, pero hindi ko kayang tanggapin ang alok mo. Ang target ko, makapasa sa pagpili ng successor ng Godfather. Isang ordinaryong tao, kahit gaano kaswerte, hindi makakaakyat sa ibang antas. Mas mabuti siguro, pagkatapos ng 2 araw, sumama ka sa tanghalian ng pamilya at siya, kasama si Xiang Han. Pagkatapos, bigyan mo ako ng sagot, okay? Batang tao, huwag masyadong sakim, pag-isipan mo ulit. Kuya Chen mo, hanggang sa muli. Mukhang kailangan kong tapusin agad ang pagsusulit para sa tagapagmana. Kung hindi, lahat ay lalaitin at aapihin ako. Akala ba nila wala akong galit? Ano ang pakiramdam, anak ko? Ang kapangyarihan ay talagang nakakalasing. Gusto ko ang pakiramdam na ito. Tama iyan, anak. Ito lamang ang unang hakbang para makalawak ang iyong pananaw. Kaya, pumasa na ba ako sa pagsubok? Siyempre, bilang gantimpala, bibigyan kita ng akses sa 0% ng lahat ng ari-arian ng Dragon Group. Pa sa iyong paggamit. At dagdag pa. Sa pagiging sa iyo ng Dragon Auction House, magdaragdag ako ng isa pang kumpanya ng alahas, na may halagang 100 bilyon, para pangasiwaan mo. Binabati kita, young master. Siyempre, hindi pa ito ang pinakamahalaga. Ito ang susi kung bakit ako naging isang godfather. Ipapasa ko ito sa iyo, anak ko. Anong uri ng kakayahan ito? Hahaha. Ito ay tinatawag na Kunpeng breathing technique. Kung matutunan mo ito ng maayos, maaari mo pang malampasan ang limitasyon ng katawan ng tao. Ibig sabihin, kapag natutunan ko ang Kunpeng breathing technique, magiging parang superhero ako. Ang lakas na aking pinag-aralan ay para baguhin ang kapalaran. Walang katapusang kapangyarihan. Kapag nagawa mo ito, mamumuno ka sa lahat. Lolo, ipasa mo ito sa akin. Alam mo ba kung bakit ngayon ko lamang ito ipinapasa sa iyo? Ang ganitong kamanghamanghang kaalaman. Hindi ko alam, anak. Pakilinaw po, Lolo. Ang mundo ay puno ng mga tukso. At ilang tao lamang ang nakakapagpanatili ng kanilang tunay na sarili. Sa pagpasa mo sa unang pagsubok, ipinakita mo ang iyong mabuting puso. Hindi ka nasilaw sa kapangyarihan o pera. Sa pagkakaroon ng ganitong dalisay na puso, saka mo lamang magagamit ng maayos ang ganitong malakas na kapangyarihan.
Hahaha, isang araw lang ang pag-unawa, kalahating araw ang paglampas. Mukhang, ikaw nga ang pinakamahusay na tagapagmana na napili ko. Salamat, Lolo, sa pagtutulong ng kapangyarihan. Ngayon, handa ka na bang hapin ang iyong pangalawang pagsubok? Handa na ako, Lolo. Mabuti, ang iyong pangalawang pagsubok ay ang maging personal na bodyguard ni Xia Changhan at protektahan siya ng buo. Ano? Tingnan muna natin. Young Master, ito ang eldest daughter ng pamilyang Xia mula sa Shangjing, Xia Xianghan. Hindi siya tunay na inapo ng pamilya Xia. Hindi tunay na ina po. Tama, 3 taon na ang nakalipas. Matapos mamatay ang itinalagang tagapagmana ng pamilya Xia sa Beijing, nagsimulang magkawatak-watak ang pamilya Xia. Sinamantala ni Xia Changhan ang pagkakataon. Tumaas ng tumaas hanggang sa maging tagapagmana siya. Sabi sa datos, gusto ng pamilya Xia na magpakasal siya. Noong 3 taon, nasaktan ng malaki ang pamilya Xia. Ang pagpapakasal lang ang makapagpapatatag sa kanila. Pero, parang ayaw na ayaw ni Xia Changhan sa kanyang nobyo. Kaya't naglakbay siya patungong maliit na lungsod ng Hacheng para dumalo sa charity gabi para makahanap ng nobyo na kaya niyang kontrolin. Ganun nga talaga ang naisip ni Xia Changhan noong una. Pero binata, noon ay iniligtas mo siya. Hindi inaasahan ng pamilya Xia yun. Natatakot ang pamilya Xia na mahulog ang loob niya sa'yo. Kaya pinagbabawalan nila akong makipag-ugnayan kay Xia Xianghan. Tama ba? Batang lalaki, huwag masyadong gahaman. Pag-isipan mo ulit. Kung ganun, hindi alam ng pamilya Xia ang totoong pagkatao ko. Ano na, anak? Napag-isipan mo na ba? Ang hamon na ito, tinatanggap ko. Binata, alam na ng mga tagapamahala. Ang Dragon Group sa iba't ibang lugar na pumasaka sa pagsusuri. Gusto ka nilang makilala. Hindi pa ngayon. Mahina pa ang lakas ko. Maghintay muna tayo. Sige. Binata, simpleng salo-salo lang ngayon sa pamilya Xia. Sabi ng Godfather, huwag maging masyadong maingay. Kaya't inihanda namin ang 100-year-old Red Rogue Tia bilang pasasalamat. Kahit 100 taon lang, napakababa ng ani. Halos 5 milyon ang halaga. Paborito ito ng matandang pinuno ng pamilya Xia. Pasalamatan mo si Lolo para sa akin. Kuya Chen mo, dumating ka na. Nangako ako, kaya pupunta talaga ako. Kumusta, Chen mo? Sino ka? Anong klaseng tao ka para makipagkamay sa akin? Kuya Er, anong ibig mong sabihin? Nakita ko kasing ang dumi ng suot niya. Akala ko pulubi na nanggaling sa kung saan. Xia Chengs, si Chen mo ang bisita kong inanyayahan. Galit ka ba? Nagbibiro lang ako. Nakakatawa naman si Emerxia. Siguro kadalasang nakakasalamuha ni Emerxia. Ang mga magaganda ang suot at mayayaman. Kaya baka nagulat ka sa isang hamak na tulad ko. Normal lang yan. Pero Emerxia, Narinig mo na ba ang kasabihang? maganda sa labas, bulok sa loob. Ininsulto mo ako. Hindi kita ininsulto. Dahil may mga taong kahit magsuot ng maganda, nakatutuwang maliit pa rin. Sandali. Anong ginagawa mo? Pista ng pamilya Chia ito. Tingnan natin kung ano ang regalong dala nito sa lolo. Ano to? Amagnat sa? Ang pamilya Chia ay kilalang angkan. Ito lang ang regalo mo? Parang minamaliit mo ang pamilya namin. Huwag kang makialam, Chen mo. Kahit wala siyang dala, okay lang sa akin. Xianghan, isipin mong mabuti ang posisyon mo.
Ang pagdala nito ay paghamak sa lolo. Ang saa namin ay panghari ang kalidad. To, kahit mga alila namin ayaw uminom. Ganoon ba? Mukhang si Emerx siya. Mahilig humusga ng dala ng iba. Para lang magmukhang mataas. Totoo lang ang sinasabi ko. Di ba pwedeng sabihin kung hamak ang regalo? Pwedeng pwede, pero ang paraan ng pagsasabi ay nagpapakita ng ugali at klase ng tao. May mga taong kahit suot-suot ang ginto, di maitatago ang katangahan. Sa kalooban, anong ibig mong sabihin? Anga ako? Wala akong sinabing ganoon, Emerx siya. Huwag kang mag-akusa. Ang daldal mo. Sa totoo lang, gusto mo lang makisama sa pamilya Chia. Di na mahirapan sa buhay. Chianghan, alam kong mabait ka. Madaling malinlang, pero dapat mag-ingat ka. May mga taong nangangarap lang. Di naman bagay sa kanila. Siya Chengs, tama na yan. Sino ang dadalhin ko? Wala kang pakialam. Kahit wala siyang kahit ano, Chen mo. Ayos lang sa akin. Kuya Chen mo, halika na tayo. Huwag mong isipin ang sinabi ni Sa Chengs. Huwag kang mag-alala, hindi ako ganoon ka-sensitive. Ikaw rin, bakit hindi ka nag-effort sa pagpili ng regalo? Mas mabuti pang wala kang dala kaysa ito. Miss Xia, maganda ito ah. Paborito ng lolo mo, century-old na hongpao. Siguradong magugustuhan niya. Kuya Chen mo, hindi mo kailangang magpanggap na mayaman sa harap ko. Ang gusto ko ay ikaw mismo, hindi ang mga material na bagay. Totoo ang sinasabi ko. Sige na, naniniwala na ako, tara na. Pasensya na, sumundo ako ng tao kaya nahuli. Tita, sino to? Ang yabang naman. Pinaghintay pa ang mga nakatatanda sa pamilya Xia. Xiang Tin, magpakabait ka. Ito ang kaibigan ni Xiang Han, Jinong Chen mo. Yung mahirap na lalaking pinupuri ng ate mo. Chianghan, pamilya tayo ngayon. Huwag nating sirain ang atmosfera. Sige, tatay. Chianghan, ang bisita mo pala ay napakagastador. Kahit aso namin ayaw nito. Kuya kailangan bang maging asong ulol? Tol, ang pamilya Chia ay hindi para sa mga tulad mo. Mga hamak na tao, umalis ka na habang maaga. Baka may maiwan pang dignidad. Batang Sir, kahit anong ingay ng aso. Tae pa rin ang kinain. Tulad mo, kahit anong mahal ng suot. Sa loob-loob mo, bantay aso ka pa rin. Huwag kang manghamak, mga tauhan, itapon niyo siya. Ang ingay-ingay, hindi makakain ng maayos. Atay. Ito ay century-old na hongpao. Nagkakahalaga ng 5 milyon. Sino ang nagdala nito? Ako. Lolo, sinasabi mo bang century-old na hongpao ito? Para sa akin, pareho lang ito sa sana mga alila natin. Tumigil ka, tanga, ano ba ang alam mo? Napakababa ng produksyon ng century-old na hongpao. Sa ngayon, panging ang Tianlong Group lang ang mayroon nito. Binata, ikaw ang nagdala nito. Saan mo nakuha ang sana ito? Mula sa aking ninong. Sinabi niya, kung may nakakilala sa pamilya Xia sa bagay na ito, makikita itong token. Parang nakikita siya mismo. Dragon Blood Seal. Ikaw ang Godfather. Ngayon. Sino ang cute ngayon? Yung Master Chen, bulag ako, mababa ang tingin ko sa'yo. Malaki ang puso mo, patawarin mo na ako, hindi na ako ulit. Kanina ang yabang mo, ngayon takot ka na. Pero ang ayaw ko talaga. Yung umaasa sa kapangyarihan ng iba. Mr. Chen, alam ko na ang mali ko. Kahit anong gawin ko, huwag mo lang akong pansinin.
Si Aohan, mangyaring tulungan ang kapatid na lalaki ni Er na sabihin ng isang sala. Ako ang tunay mong kapatid na lalaki. Hindi mo lang sinabi. Chen mo ba isang kolektor ng basura? Bakit hindi mo ituloy? Si Lolo Chen mo kapatid na lalaki ay ang aking kaligtasan. As sa pamilya Chia rin, kung gagalawin ninyo siya. Mas gugustuhin ko pang mamatay si Xiao Xianghan. Kasalanan ito. Brother Chen mo, lalabas ko ka dito. Si Lolo at ang iba. Ingat. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Brother Chen mo, mag-ingat. Mamatay ka na. Kunping lumulon sa karagatan. Sabay-sabay na. Sino? Sino ka talaga? Hindi karapat dapat malaman. Delikado rito, umalis na tayo. Ano nangyari sa paa mo? Naipit lang ng konti. Bitawan mo si Xianghan. Chen mo, ano ang gagawin mo kay Xianghan? Tita, mali ang akala mo. Si Brother Chen mo ay nakaligtas muli ang aking buhay. Atake na naman, panglima na ito sa buwang ito. Mga basura, dapat mamatay. Bakit? May panganib si Miss Xia. Ang pamilya Xia ay kilalang mayaman. Marami ang nagnanais sa posisyon ni Xianghan. Chen mo, wala akong magagawa sa'yo, ganito na lang. Tutulungan kita na lipulin ang mga pamilyang Yang at Liu. Bilang pasasalamat, ano sa tingin mo? Para lipulin ang dalawang mayamang pamilya, hindi na kailangan ng pamilya Xia. Ako na ang bahala. Bata ka pa, malaki na ang bunganga. Kahit na may suporta mula sa pamilya Xia, mahirap pa ring puksain ang dalawang mayamang pamilya. Subukan pa rin natin. Sige, sa anumang paraan, utang sa iyo ng pamilya Xia ngayon. Ano ang gusto mo? Sabihin mo lang. Pwede bang pakasalan ko si Xianghan? Gusto ko, Xianghan, magpakamahinhin ka naman. Pwede kong payagan na hindi ko kayo pipigilan sa pag-ibig. Ito ang pinakamalaking kompromiso na gagawin ko. Biro lang, simple lang talaga ang hiling ko. Gusto kong manatili sa Xia Manor maging bodyguard ni Miss Xia. Ano, mananatili ka sa pamilya Xia? Mag-bodyguard kay Xianghan. Tama. Dahil mataas ang katayuan ni Miss Xia, kailangan niya ng tagapagtanggol. Sakto, wala naman akong mahalagang ginagawa ngayon. Para na lang akong naglilibang. Iyahin, umayag ka na sa kanya. Magaling si Kuya Chen mo sa martial arts. Mas kampante ako kag siya ang nagbabantay sa akin. CJ, dahil tiwala sa iyo si Xianghan, pumapayag ako. Pero kung may masamang balak ka, huwag kang magalit sa akin. Hindi naman, empleyado lang ako. Miss Chia, may problema. Ang pamilya Yang at pamilya Liu sa Hu City nagtatag ng organisasyong tinatawag na Anti-Heathen Alliance. Gusto nilang sama-samang tutulan ng mga lokal na makapangyarihan ang Qianlong Group. Ano? Tutulan ang Qianlong Group. Sino ang nagbigay sa kanila ng lakas ng loob? Ang pamilya Yang at pamilya Liu. Sina Yanglong at Liulansi. Sa unang laban, pinutol na nila ang supply chain ng Qianlong Jewelry Company. Ngayon, nakahap sa krisis sa materyales ang Qianlong Jewelry Company. Sige, alam ko na, subaybayan mo. Ang mga kilos ng Qianlong Group. Opo, Na-target ang kumpanya ng alahas ni Lolo. Pupunta ba ako sa kumpanya ng alahas? Boss, ako si Fang Xin, mula ngayon. Ako ang iyong assistant at general manager at punong taga-disenyo din ako ng Qianlong Jewelry. May mga bagay sa kumpanya na kailangan kong i-report sa iyo. Pwede ba, boss? Nakikinig ka pa ba? May oras ako, sunduin mo ako sa Xia Villa. Kuya Chen mo. Sino ang tumawag? Sabi niya, si Fang Xin, general manager ng Qianlong Jewelry. Sasamahan niya ako papunta sa kumpanya. Iyon. Ang sikat na jewelry designer na si Fang Xin. Ano ang relasyon mo sa kanya? Sabi niya, assistant ko siya. Chen mo, bago mo kami nakilala sa pamilyang Xia. Isang simpleng asawa lang na pumasok sa pamilyang Chen. Paano ka naging konektado sa general manager ng Dragon Group? Ito.
Sige na, pumayag na ako sa hiling mo. Tandaan, bukas pasok ka na. Ang pangalawang pagsubok para sa tagapagmana ay matagumpay na rin. Mula ngayon, kasama ka na sa security team ni Xiang Han. Huwag kang mag-alala, hindi kita pagtatawanan. Tulad ng ginawa ng dating asawa mo. Akala mo nagmamayabang lang ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin. Assistant ko talaga ito. Mas malaki pa ang entourage niya kaysa sa akin. Kumusta, boss? Huwag masyadong formal. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Kuya Chen mo. Sabi ko na sa'yo, Miss Xia, hindi ako nagsisinungaling. Sino ba talaga si Chen mo? Bakit siya napakalapit sa Dragon Group? Simula noon, misteryoso ang Godfather. Maliban na lang kung si Kuya Chen mo, ang tagapagmana ng Dragon Group. Ang Dragon Jewelry ay may dos-dosan ng top designer. 6 na exclusive store at daan-daang salesperson. Ang kabuwang asset ay mga 1 bilyon. Hindi ko akalain ang jewelry company lang ng lolo ko ay kapareho ng halaga ng pamilyang Liu. Tama. Ngayon, sayo na ang kumpanyang ito. Ako? Tama. Ang premyo sa pangalawang pagsubok, bukod sa 500 milyong cash, ay ang transfer agreement ng Dragon Jewelry. Pirmahan mo lang ito, mapapasayo na. Ang 100% shares ng Dragon Jewelry. CJ, medyo naiintindihan ko na ang Dragon Group. Ikaw pa rin ang general manager ng Dragon Jewelry. Hindi ako makikialam sa management. Tulad ng dati. Sage, boss, sisiguraduhin kong mapalago ang kumpanya. Pero, Ang ibig mong sabihin, ang pagsasama ng pamilyang Yang at Liu. Para sa Anti-Heaven Alliance, tama ba? ang Dragon Jewelry ay kasalukuyang. May ilang glass tape jade jewelry lamang at hindi gaanong marami. Narinig ko ito mula sa pamilya Xia. May problema ba na kailangan mo ng tulong? Sa Lake City, ang jade, maging raw o semi-finished, ay hawak ng pamilya Yang. Kamakailan, ang pamilya Yang ay malapit sa pamilya Liu, at ang kanilang top grade jade ay prioridad na ibinibigay sa pamilya Liu. At ang pamilya Liu ay kalaban natin. Ang pamilya Liu ay nasa jewelry design at sales. Ang pamilya Yang ay nasa gemstone raw materials. Ang dalawang malalaking pamilya ay may malaking pagkakapareho sa negosyo. Kaya pala gusto akong hiwalayan. Kailangan natin ng hindi bababa sa 10 kilo ng top grade jade upang mapanatili ang operasyon ng merkado. Kung hindi, kung matagal tayong kulang sa supply, ang ating market share ay siguradong maubos. Sabihin mo lang sa akin, saan makakakuha ng premium jade? Boss, para sa ganung karaming top grade jade, kailangan nating pumunta sa Jadestone Gambling Market para bumili ng raw material. Kaya pumunta tayo sa Jadestone Gambling Market. Hindi pwede, boss. Ang Jadestone Gambling ay may malaking kawalan ng katiyakan. Ang mga pupunta sa Jadestone Gambling Market ay kadalasang sa panalo, isang panalo. Alam ko, ngunit, At bago buksan ang raw stone, walang makakapagsabi kung ito ba ay isang napakamahal na jade o wala ito, walang halaga. maaari ko bang malaman? Ano ang sinabi mo? Kahit ang modernong teknolohiya ay hindi makapagpasya sa pamamagitan ng balat ng jade. Kung ano ang kalidad at laki ng jade sa loob. Ngunit kaya ko. Ibig mong sabihin, maaari mong makita sa pamamagitan ng balat ang kalidad ng jade. Tama. Ngunit kung totoo ito, hindi ba't maaari mong dominate ang Jadestone Gambling World? Ito. Dominate ang Jadestone Gambling World. Hindi, ang aking layunin ay higit pa rito. Gusto kong kontrolin ang buong Dragon Group at maging bagong Godfather. Siege, pumunta tayo sa Jadestone Gambling Market.
At pupunta tayo sa Jadestone Gambling Market ng Pamilya Yang. Tama. Ang Jadestone Gambling Market ng Pamilya Yang ay hindi ba ang pinakamalaki sa buong Lake City? Gusto kong masaktan ng Pamilya Yang habang ibinibigay ang nahiwa na Jade. Sa'yo para sa disenyo at pagbebenta at sa parehong oras. Saktan ng Pamilya Liu. Lancy, huwag mo nang tingnan, magpahinga ka muna. Hindi kailangan. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, masisira ang katawan mo. Walang halaga dahil nagdesisyon na tayo. Nalabanan ang Dragon Group hanggang dulo, kailangan nating magpasya agad. Ang susunod na plano ng kumpanya. Si Chen mo na yan, isang walang kwenta. Anong swerte ba ang nakuha niya? Napansin pa siya ng pamilya Chia. Sige na. Lancy, malapit na rin ang kasal natin. Pipili ako ng pinakamahal. At pinakamahalagang alahas para maging pinakamakisig. At pinakamagandang nobya sa buong Hacheng. Kaya ano? Sa aming minahan ng Jede ng pamilya Yang. May bagong dating na luma at dekalidad na Jede. Pipili ako ng isa. At gagawa ako ng alahas para sa iyo. Sigurado ka bang may dekalidad na jade sa loob? Mataas ang taya sa hilaw na jade, hindi madali. Ang makakuha ng dekalidad na jade. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang pinag-aralan ang batong iyan. Tiningnan din ng mga eksperto ng pamilya Yang. Siguradong may magandang material. Baka nga makakuha tayo ng dekalidad na Jede. Sige, pupunta tayo ngayon sa inyong sugalan ng jade. Yang Long, alam ko ang gusto mong gawin. Pero hindi pa ito ang tamang panahon kung talagang makakakuha tayo. Ng dekalidad na jade, saka mo na gawin ang gusto mo. Sage, sinabi mo yan ha. Bakit nandito ang tiyan ng jewelry? Si Fang Xin, nagtutustos din ba siya ng jade? Mukhang nagmamadali si Fang Qin, kasi ang pamilya Yang ay hindi nagbibenta sa kanya ng Jede nitong mga nakaraang araw, kung hindi siya mag-isip ng paraan. Wala na siyang mabibenta sa kanyang kumpanya. Si Fang Xin. Pumunta pa sa sugalan ng jade, parang lalong bumaba ang estado niya. Parang nagbibigay lang siya ng pera sa inyo. Ang pera ko, pera mo rin yan. Ano na naman ang ginagawa ni Chen mo? Bakit siya kasama ni Fang Xin? Pinapabuksan pa niya ng pinto si Fang Xin para sa kanya. Ang kulit mo talaga, kahit saan naroon ka. Yang Long, naghahanap ka ba ng gulo? Sa amin ang lugar na ito, Fang Xin. Hindi kaya naloko ka rin ng kulitan na ito? Ikaw. Ano ba, Yang Long? Naiinggit ka ba't kasama ko si Fang Xin? Ang ginagawa mo? Iginagalang mo ba si Liu Langxi? Huwag mo siyang pansinin, ayaw ko lang talaga sa kanya. Wala akong pakialam kay Fang Xin. Chen mo, ang galing mo sa mga babae. Kakagaling mo lang kay Miss Xia. Nakikipagkaibigan ka na naman kay Fang Xin. Ang pagiging mabenta ko sa babae, o kung sino ang sinusipsip ko, may kinalaman ba sa'yo? Alam mong kalaban ko si Fang Xin. Sinusipsip mo lang siya para galitin ako. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napaka-ordinaryo mo. Pero ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Tayo na. Boss, ang kapal ng mukha ni Yang Long. Hinamak ka pa. Gusto mo bang maghanap ako ng taong magtuturo sa kanya ng leksyon? Hayaan mo muna siyang magyabang, pagdating ng oras, iiyak din yan. Boss, ang stone gambling area ng yung family. Nahahati sa rose stone at windowed stone. Pwede ba muna tayong tumingin sa area ng mga windowed stone? Mas mataas ang sansa na makakuha ng top quality jade. Okay lang kung may window o wala para sa akin. Pareho lang yan. Boss, dito po. Tumingin lang kayo ng malaya, pumili kayo. May jade sa rose stone na ito, pero pinakamababang klase lang. Hindi gaanong mahalaga. Maganda to, may ice type jade na kasing laki ng kamao. May tuturing na mid to high end to, kaso maraming bita. Mga ilang daang libo lang ang halaga.
Ang ganda nito, glass type pala. Kasing laki lang ng hinlalaki. Pwede gawing maliit na pendant, benta yan ng mga 1,000,000. Yu, marunong ka ba sa stone gambling? Hawak-hawak mo lang, nagsasalita ka na agad. May X-ray vision ka ba? Lavender glass type pala, nagkakahalaga ng 1,000,000,000. Fangxin, kukunin ko ang raw stone na ito. Bilhin mo ito. Boss, talaga bang Rostone ang gusto mong tayaan? Sa loob ng Rostone, mas maliit pa sa loto ang sansang makakuha ng top quality jed. Okay lang, 20,000 lang naman para lang sa laruan. Sage. Kung Hei Fat Choi, ito, ingatan mo. Ingat. Boss, ang batong ito. Sabihin mo sa akin, anong presyo ngayon ng lavender glass type? Boss, matagal na akong hindi nakakita ng lavender. Ang halaga ng lavender, halos kapaiho na ng Imperial Green. Sabihin mo lang kung magkano. Mahirap sabihin ang presyo, pero nakakita na ako dati ng isang alahas. Nagawa sa lavender glass tip. Kabuwang bigat mga 200 gramo. Nagkakahalaga ng 1,000,000,000. Kung gayon, ang batong hawak mo ngayon, nagkakahalaga ng 1,000,000,000. Boss, ang ibig mong sabihin. May lavender glass tip sa loob ng batong ito. Nakita ko na, paano pa magkakamali. Pero itong yung family, puro peke at mababang klase ang binebenta. Tara, pumunta tayo sa windowed area para tumingin. Yung Master Yang, talaga bang puputulin mo ang raw stone na ito? Matagal ko nang tinitingnan ang raw stone na ito. Sa tingin ko, makakakuha tayo ng magandang materyales. Tingnan ninyo, ang kulay na ito ay kumakalat hanggang sa loob ng bato. Baka makakuha tayo ng Imperial Green. Ang galing talaga ni Yang Xiao. Ang materyal na ito na nakakahalaga ng 15,000,000, kayo mismo ang magpuputol. Makakasama rin kami para matuto. Nga, ang tapang talaga ni Yang Xiao. Putulin na ngayon. Dahan-dahan, ang buong Imperial Green na ito. Kay Lancy, gagawin kong alahas. Yang Long, salamat ha. Boss, mukhang nakakuha ng Imperial Green si Yang Long. Tara, puntahan natin. Chen Mo, Fangxin. Nandito ba kayo para maghanap ng basura? Magkano? 20,000. Sige, ibibigay ko na sayo. Totoo ba yan? Ibibigay mo sa akin ang batong ito. Tama. Baka dapat maglagda tayo ng kontrata, baka magsisi ka mamaya. Chen mo, huwag kang magpahiya rito. Hindi mo ba kayang maglabas ng 20,000? Hinihingi mo talaga sa akin? Sage, dahil ikaw si Chen Mo ang nagsabi. Paano ko hindi ibibigay? Kahit na isang pulubi. Ang humingi sa akin. Ibibigay ko rin. Boss, iniinsulto ka niya. Ayos lang. Mamaya, siya ang iyak. Salamat na lang, yung Master Yang. Mamaya buksan itong bato, mag-ikot muna ako sa ibang lugar. Sage, boss. Ang batong ito, 15,000,000? Mahal ko, hindi mo maintindihan to. Ang mga tulad mo, Dapat pumunta ka na roon sa mga batong ilang libo lang ang halaga. Hindi mo kayang laruin ang ganitong klase na material. Yang Long. Anong pinagmamalaki mo? Nakalimutan mo na kung paano mo ako tinawag na lolo sa auction. Ikaw, Hindi ako kasing tanga mo nagagastos ng 15,000,000. Para sa basurang walang laman. huwag kang magsalita ng ganyan. Marunong ka ba tungkol sa bato? Basura raw ang batong ito? Mukhang inggit ka lang. Tama. Tama na.
Kawawa naman, tiyan mo. Hindi ko ibebenta sa'yo ang batong ito. Ako mismo ang magpuputol nito mamaya. Kapag naputol na, huwag kang matakot. CJ, hintayin natin. Ang mga tindahan dito sa open window area talagang mas maganda ang kalidad. Boss, hindi mo ba gusto ang batong ito? Boss, baka gusto mong tumingin pa ng iba. Sikat ang batong ito. Nandito na ito ng 3 taon. Maraming eksperto na ang tumingin, para pareho ang konklusyon. Hindi pumasok ang kulay, pero lahat ng bitak pumasok. Malamang puno ng bitak sa loob. Boss, congratulations. Itong batong ito. Ang orihinal na presyo ay 20 milyon, ngayon 5 milyon na lang. Hindi ka maloloko, hindi ka magsisisi. Tumahimik ka. Ang bato na to, ang bibili nito ay tanga. Sino ang tinatawag mong tanga? Hindi, boss, hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko lang ang totoo. Okay lang. Ako na ang tanga. Dalhin natin ito. Sa cutting machine. Putulin natin dito sa linya. Ngayon din. Sag. Talagang bibilhin. Siyempre. Lancy, huwag kang mag-alala. Ang batong pinili ko. Iyak na tama. Kung may makuhang napakagandang jade, magdiriwang tayo ngayon. Talaga? Siyempre, Sig. Si Chen mo na tanga, kakaiba ang mata. ganoon ba kasama ang batong yan? Itong batong ito, huwag mo tingnan ang 5 milyon na presyo. Basura lang talaga yan. Ang mga eksperto namin sa Yang Family, ilang bises nang tiningnan. Walang nagustuhan. Kung gusto niyang magbigay ng pera sa'yo, hayaan mo na. Hindi ko talaga maintindihan. Paano niya na-impress si Fangxin? Si Fangxin, pinapili pa nitong tanga. Ng bato para sa kanya. Napakatanga talaga. Mukhang hindi na kailangang katakutan ang Tianlong Jewelry sa hinahara. Ingat, boss. Apos na pumili? Hindi ka na magdadagdag? Hindi na. Baka hindi mo kayanin. Ang mga ito. Sapat na para sa Tianlong Jewelry. Ano? Fangxin, ikaw ba talaga ang kumuha para mag-appraise ng alahas? Nababaliw ka na ba? Gusto mo bang magsara ang Tianlong Jewelry? Wala kang pakialam. Kung gusto mo, utulungan kita. Gusto ko, boss ko ang pipili para sa akin. Kahit 5 milyon, 50 milyon, o 5 bilyon. Pati na ang pagbenta ng Tianlong Jewelry. Kung sabihin ni Tian mo na bilhin, bibilhin ko agad. Anong pakialam mo? Huwag mo siyang pansinin. Isa lang siyang maliit na cutie na umaasa sa babae. Maliit na cutie lang. Liu Lancy, ano ang sinasabi mo? May lakas ka, ulitin mo. Maniniwala ka ba na puputulin ko ang bibig mo? Mali ba ako? Maliit na cutie lang siya. Lumalapit siya sa'yo para lang magpasikat at magpabango sa'yo. Ikaw. Boss, Huwag mo silang pansinin. Tingnan mo, ang 15 milyong pisong raw na bato ay bubuksan na. Umalis kayo. boss. Kapag talagang nakakuha sila ng napakagandang jede, magkakaproblema ang Tianlong Jewelry natin. Ang Lius ay magiging sikat dahil dito, at agawin ang negosyo ng Tianlong Jewelry natin. Hindi. Tingnan mo, maitim ang mukha nila, kitang-kita. Hindi sila makakakuha ng napakagandang jade. Boss, marunong ka rin tumingin ng mukha. Medyo. Siguradong malas sila. Hindi tulad mo, malaswerte ka ngayon. Hindi kaya talagang makakakuha ng napakagandang jed. Paano nangyari ito? Paano posible? Paano may ganitong malalim na bitak? Naku, ganap na dumaan ang bitak. At ang laman ay hindi talaga pumasok. Nawala pa ang kulay. Ang dating isa 0 milyong pisong bintana
Pagkatapos ng hiwa na ito, nagbago, hindi na abot sa 1 milyon. Malaking lugi. Sira na. Anong basurang raw na bato ito? Ganito lang ang lalabas. Mukhang talagang nalugi ka, Yang Long. Liu Lancy, naawa talaga ako sa inyo. Fangkin, huwag kang magyabang. Sabihin mo sa kanya na hiwain din ang bato. Tama. Subukan ninyo ring hiwain. Kapag nahiwa, hindi alam kung anong basura ang lalabas, baka mas masahol pa. Kaysa kay Yang Long. Kahit na basura lang ang lalabas dito, mas maganda pa rin to kaysa sa inyong mga kite. 15 milyon ang ginastos. Tigilan ng dada, hiwain na. Isang-isa na lang tayo. Baka kasi hindi makayanan ni Yang napasaway. Naku, Violet. Violet na glass type. Worth ito ng 10 milyon. Malaking panalo to. Magkano ang glass type violet ngayon? 1 bilyon. Ang bato mo ngayon, 1 bilyon ang halaga. Boss, talaga bang kaya mong i-confirm ang jade sa loob ng bato? Sabi ko sa'yo, hindi ako nagsisinungaling. Pasensya na boss, hindi ako naniniwala noon. Ngayon naniniwala na ako. Ay nga pala. Binigay lang itong rose stone sa kini. Binigay sa iba. Bakit mo ibibigay sa iba? 1 bilyon. Panalo. Bakit? Yung bato kong binili ng 15 milyon. Basura lang ang laman, tapos yung basurang rose stone na pinili ni Chen mo, may laman palang violet, na worth 1 bilyon. Salamat sa kabutihan mo Yang, malaking tulong to. Sa Heavenly Dragon Jewelry, salamat. Paano nangyari to? Liu Lancy, nagpakasal ka kay Yang Long. Nagtatagpa ng Anti-Heaven Alliance para lang pabagsakin ang Heavenly Dragon Jewelry. Sayang, nabisto kayo ng boss namin. Chen mo, ikaw na naman, bakit ka? Laging kalaban ko. Liu Lancy, naisip mo ba? Kung hindi mo ako inagrabyado, ikaw sana. Ang malakas ngayong tumatawa dito. Yang Long, nagsuka ka na ng duga. May bato pa akong di nahihiwa kung alam mo. Ang laman nito, malamang himatayin ka. Chen mo, akala mo maniniwala ako. Naswerte ka lang palagi? Hindi ako naniniwala, makakakuha ka pa ng high quality jade. Sa bato na to. Hindi mahalaga kung naniniwala ka, basta sabi kong may lalabas. Lalabas yan. Tara, pustahan ulit tayo. Kaya ko ang jade na binuksan mo, ang cute mo talaga. Pwede ka ba magdesisyon? Siyempre kaya ko. Ikaw kaya mo ba? Hindi kita minamaliit kahit na tagapagmana ka ng Yang family. Wala ka namang pantaya, di ba? Tama, ang premium violet jade na binuksan ng boss namin. Nagkakahalaga ng 100 milyon. Ano ang pantaya mo? Tayaan mo siya. Kapag nanalo tayo, may dagdag pang 100 milyon na jade. Hindi lang mababawi ang lugi ngayon, pati yung talo natin. Sa action dati, masisettle na rin. Chen mo, seryoso ka bang tataya? Ang 5 milyong batong ito, ang Yang family, ay pinatingnan na sa mga eksperto. Walang kwenta talaga ito. Ang taya-tayaan. Basta may pantaya ka. Sage, hintay ka. Tatawagan ko ang Elders Council ng Yang family. Sige lang. Chen mo, pumayag na ang Yang family, ang bagong mina. Ipantataya ko sa'yo, bagong bukas itong mina, siguradong abot sa 100 milyon ang halaga. Sigurado ka.
Alam ko yung Jedi Main na yun. Isa yan sa pinakamalaki. Sa Heian Province. Sobra sa 100 milyon ang halaga. Ibig sabihin, kung makuha natin ang mina, hindi na tayo magkukulang ng raw materials, di ba? Sige, tatanggapin namin. Inanggap niya? Tinanggap mo? Sage, usapan na to. Sandali, pag-isipan ko muna ulit. Ang cute eh. Takot ka na bang tumaya? Sino nang takot? Pirma na ng kontrata. Boss, huwag mong tirma. Fangxin, huwag mo akong guluhin. Ang kontrata. Kung ang huling bato ay walang jade na ang halaga, ay lampas 50 milyon, ang Yang family ang mananalo. Ang violet jade ay mapupunta sa Yang family. Tama. Kung may jade na ang halaga ay lampas 50 milyon, ang Tianlong Jewelry ang mananalo. Ang jade mine ng Yang family ay ililipat sa Tianlong Jewelry. Tama. Bilisan mo ng buksan. Bilis. Chen mo, tingnan natin kung hanggang kailan ka. Masaya. Ipapaalala ko sa iyo ngayon kung ano ang pagsisisi. Ganoon ba, Yang Long? Napakarami mo nang pinagdaan ng hirap, bakit hindi ka pa rin natututo? Sasabak ka pa sa pustahan sa akin. Ikaw. Sige, ngayon talagang mapapatunayan kung mali ka. Wala pa akong nakitang Imperial Green sa loob ng 80 taon. Hindi pwedeng magkaroon ng Imperial Green dito. Ito. Naku, ito ay napakagandang Imperial Green. Wow! Imperial Green talaga. Boss, yaman na tayo. Babangon na ang Tianlong Jewelry. $10 bilyon. Hindi bababa sa 10 bilyon ang halaga ng Jedi na ito. Lampas pa sa kabuuang yaman ng ilang mayayamang pamilya. Yaman na. Malaking pera ito. Paano ito nangyari? Impossible. Binusisi ng napakaraming eksperto ng Yang family ang batong ito. Basura lang talaga ito. Paano magiging 10 bilyon? Ito ang patunay na ang Yang family ay isang grupo ng mga tanga. Itinuring na kayamanan ang basura. Yang Long, maraming salamat talaga. Salamat sa Yang family, malaking tulong ito sa Tianlong Jewelry. Ngayon, mas madali nang talunin ang Liu Corporation. Yang Long. Ito ang tunay na pagpahiya. Gets mo? Yang Long. Assistant Fang, mag-ayos ng mga tao para kunin ang mga ari-arian ng Yang family. Opo, boss. Sino ba yan, ang yabang? Ganyan ang asta ng isang tunay na hari. Boss, kailangan bang ilipat ang kalahati ng mga security guard ng kumpanya para lang protektahan ang kaligtasan mo? Okay lang, hindi nila alam na ako ang boss ng Tianlong Jewelry. Hindi nila ako targetin ng direkta. Boss, tumawag ang reception. Si Liu Lancy ay gusto kang makita. Alam na niyang bumagsak ang Yang family, desperado na siya. Papasukin mo siya. Tianlong. Magtulungan tayong ibagsak si Yang Long. Karapat-dapat ka ba? May ebidensya ako ng smuggling ng Yang family. Sa smuggling at money laundering umasa si Yang Long nitong mga nakaraang taon. Narito ang ebidensya kung makikipagtulungan ka sa akin.
Tutulungan kitang ibagsak siya. Liu Lanzi, akala mo ba sa konting bagay na ito? Makikipagtulungan na ako sa'yo. Basura na si Yang Long. Tapos na ang Yang family. Anong kapalit ang ibibigay mo sa akin? Chen mo, tama na yan. Pag-isipan mong mabuti, kahit bumagsak ang Yang family, nandito pa rin ang Liu Corporation. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, ang Liu clan ay lubusang tutugon. Sa oras na iyon, ang Chanlong Jewelry ay maaaring hindi makaligtas ng buo. Liu Lanzi, napaka-inosente mo. Sa palagay mo, gaano pa katatagal ang inyong pamilyang Liu? Ang pagbagsak ng Yang clan ay simula pa lamang, susunod na. Ay ang inyong pamilyang Liu. Matagal mo nang pinlano ito. Walang komento, Liu Lanzi, umalis ka na. Ang aking pangalawang pagsubok sa pagmamana ay natapos na. Hindi na ba ako kailangang magbigay ng protection kay Xiang Han? Siyempre, ngunit kanina lang. Nagpadala rin ng mensahe ang Godfather. Nais niya na pagkatapos ng madaling araw. Pumunta ka roon. Ang ikatlong pagsubok ay malamang na ilalabas na. Bakit pa maghihintay ng madaling araw? Umalis na tayo ngayon. Lolo, natapos ko na ang pagsubok pagdating ng madaling araw. Ipapaalam ko sa pamilyang Xia na hindi na ako pupunta. Baka hindi ito posible, anak. Bakit? Dahil ang iyong ikatlong pagsubok sa pagmamana ay may kinalaman pa rin sa pamilyang Chia. Anong pagsubok ito? Gusto kong doblehin mo ang stock price ng Chanlong Group sa loob ng 1 linggo. Ano? 1 linggo? Doblehin? Kung madali lang, hindi na ito tatawaging pagsubok. Lolo, pag-usapan natin. Pababain naman ang kahirapan, okay lang. Huwag mo akong takutin, matandang ito. Ngayon, mayroon kang higit sa 600 milyong cash sa iyong account at isang kumpanyang alahas na nakakahalaga ng 100 bilyon. Malapit din ang iyong relasyon sa pamilyang Xia ng Shangjing at nakuha mo rin ang Jedemai ng pamilyang Yang. Paano mo sasabihin na hindi ka isang maliit na tao? Ang pagmamanipula ng capital market ay dapat hindi mahirap para sa iyo. Alam na pala ninyong lahat. Assistant Fang. Nariyan pa ba? Nariyan pa, boss. Mabuti naman. Tawagan si Liu Lanzi, sabihin mo sa kanyang. Ipasok si Yang Long. Isa sa alam po ang muling pag-asawa sa kanya. Huling pag-asawa. Tama. Miss Xia. Nais kong tulungan mo akong magpanggap. Hello. Gusto kong mag-report. Gusto kong mag-report sa iyong group. Suspetsado sa smuggling. Ipapadala ko sa iyo ang ebidensya mamaya. Yang Long, tapos ka na ngayon. Lanzi, ang aga mo namang gumising. Yang Long, lumayo ka sa akin. Lanzi, malapit na tayong ikasal. Bakit ang layo mo? Sino ang magpapakasal sa iyo, Yang Long? Tapos na ang Yang family. Tapos ka na rin. Ano ang ibig mong sabihin? Yang Long, ikaw ay suspetsado sa smuggling at money laundering. Na-report na kita. Inireport mo ako? Anong ebidensya mayroon ka? Liu Lanzi, Sos Mariosep, ipinagkanulo mo ako. Liu Lanzi. Boss, naaresto na si Yang Long ng pulis. Tumawag lang si Liu Lanzi. Gusto ka makita. Papasukin mo siya. Chen mo. Ginawa ko na ang lahat ng hiniling mo. Nagsisisi ako. Anong pinagsisisihan mo? Nagsisisi akong hindi dapat kita ipinagkanulo. Hindi dapat kita iniwan. Magbalikan na lang tayo, okay lang.
Magsama na lang ulit tayo, okay lang. CJ. Magbalikan tayo. Tutu. Uwi muna ako para mag-ayos. Hintayin mo ako. Boss, nag-alala ako kay Lulancy. Kapag nalaman niya ang katotohanan, mababaliw siya. Mababaliw? Gagawin kong lubos siyang mawalan ng pag-asa. Mga kagalang-galang na panauhin, malugod kayong binabati sa inyong pagdalo upang sama-samang masaksihan ang kasunduan sa pagpapakasal ni Ginong Chen Mo at binibining Siak Siang Han. Chen mo. Niloko mo ako. Liu Lanxi. Hindi ito ang lugar para sa'yo. Nangako ka sa akin. Nangako kang magbabalikan tayo. Bakit mo ako niloko? Napakaingat mo. Akala mo talaga magbabalikan tayo. Ikaw, isa ka lang na piyesa sa plano ko. Nagkamali ako. Ibibigay ko na lang ang buhay ko sa iyo, okay lang. Pakiusap, magsama na ulit tayo. Huwag kang umiyak. Ang luha mo sa akin, 20 milyon lang ang halaga. Assistant Fang. Gusto mong patawarin kita? Pwede. Pirmahan mo itong kontrata. I-transfer mo sa akin ang 100% ng shares ng Liu Corporation. Imposible yan. Wala tayong magagawa. Guard, dalhin siya. Kung hindi mo ako pabubuhayin, mamatay tayong lahat. Hindi ko sinasadya. Manggagambala ka kay Xiang Han. Gusto mong mamatay. Dalhin niyo siya. Hindi ko sinasadya. Anak, Siang Han. Siang Han, huwag kang matakot. Magiging maayos ka. Kuya Chen Mo. Kung mabubuhay ako, pakakasalan mo ba talaga ako? Magiging maayos ka. Huwag kang mag-alala. Godfather ang lolo ko. Hihingi ako sa kanya ng pinakamagandang gamutan para sa'yo. Ambulansya. Dalhin sa ospital agad. Bilis. Siang Han, Siang Han. Alagaan namin si Xiang Han, ang pamilya siya. Huwag kang mag-alala, Ginoong Chen. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong kumatawan sa pamilya siya. At muling makilala si Ginoong Chen. Ginoong Chen, tuloy po. Salamat. Walang anuman. Diretso na tayo sa punto. Sage, inaasahan ko na ang kasunduan ninyo ni Xiang Han ay hindi formalidad lang, kundi opisyal na tuparin. Narinig mo lang na Godfather ang lolo ko. Bigla kang nagbago ng isip. Iyon lang ang makakapagpaliwanag kung bakit. Malapit na malapit ang relasyon ni Ginoong Chen sa Chanlong Group. Pwede ang kasunduan pero may kondisyon ako. Gusto kong sumunod sa akin. Ang buong pamilya Xia.
Nakakatawa naman, Ginoong Chen. Ang pamilya at siya sa Shangjing. Bagamat hindi kasing tanyag ng Chanlong Group, ay hindi basta-bastang tautauhan. Medyo mahirap naman ang kondisyon mo. Mahirap. Mukhang maunlad ang pamilya siya, pero may mga suliranin sa loob at labas. Pagkakawatak-watak ay isang bagay na mangyayari lang sa tamang panahon. Ano ang ibig mong sabihin? Maraming pangkat sa loob ng pamilya siya at maraming kalaban sa labas. Akala mo hanggang kailan ka magtatagal mag-isa? Gayunpaman, ang pamilya at siya, hindi basta-basta susunod sa sinuman. Kung papakasalan ako ni Xianghan, ayaw mo pa rin? Totoo ba ang sinasabi mo? Liulansi sa buong buhay mo. Puro intriga at kalkulasyon, ngunit sa huli. Ganito ang naging wakas mo. Boss, nang may pahayag ang balita tungkol sa kasal ninyo ng pamilya at siya, lubos na pinuri ng merkado ang stock ng Chanlong Group. Dobel na ang halaga, ayon sa utos ninyo. Nagpadala kami ng mamahaling regalo sa pamilya at siya at inabisuhan ang mga kilalang pamilya na dumalo sa kasal ninyo ni Binibining Xianghan. Mabuti. Binabati kita. Sa matagumpay na pagpasa sa ikatlong pagsubok, Mas malapit ka na sa pagiging isang godfather. wala dapat ipagbuni. Pupunta ako kay Lolo. Ang ika-4 na pagsubok. Handa na ako. Sage,